Hoy, hoy, tinapik si Charm ng pinsaniyang si Shaina sa kalagitnaan ng kanilang lunch date. Si Shaina ang accountant ng kanyang farm at ng Beltrans. Once a week ay nagkikita sila at nag-uusap para maibigay niya rito ang mga papeles at mga voucher para sa libro ng kanyang mga negosyo. Sorry, wala yata ako sa mood ngayon. Pansin ko nga, sang-ayon ito sa kanya. Bakit ba? Wala naman. Mayroon lang akong iniisip. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung tama ang naging desisyon ko o hindi. Tungkol saan? May nagtangkang manligaw sa akin. Natawa ito. Aba, may malakas ang loob ha. Actually si Lola pa ang padrino niya. Bigatin. Napaamo si Lady Gutiva. Sumimsim ito ng Diyos. Out with it. Kanina ka pa parang nakalutang sa langit eh. May dapat ka palang ikwento sa akin. Hay nako, naalala mo yung kinuwento ko sa iyo nung nangyari sa amin sa baha? Yung tungkol sa lalaking humawak sa boobs ko na tumigil long kay Lola para may alis doon sa ulan at baha. Si Knight in Shining Armor. Yung libre pa pati ang pa-hospital. Siya ba? Tumango siya. So ano ang problema mo? Si Donald. Tumirik ang mga mata nito. Hay nako, ito na naman po kami. Huwag mong sabihin after 5 years, yan pa rin ang battle cry mo. Totoo yun. Na hindi ka na mag-aasawa. Hindi na talaga. Kaya pati itong good catch na ito na hindi ka naman kaano-ano, tinulungan ka at hindi ka pa pinagbayad sa ospital. Palalampasin mo lang. Hello? Hindi mo kailangang ulitin ng ulitin, no? Para siyang sugat na binubudburan mo ng asin eh. Ang tanga-tanga mo naman kasi, na hindi mo man lang babinigyan ng pag-asa. Did you refuse him flat out, just like all the rest? Tumango siya. Diyos ko, itinirik nito ang mga mata. Atakihin yata ako sa puso sa kagagahan mo. Iling ito ng iling. Sino ba ang hombre na ito? Baka kilala ko siya. Conan Paras. Natahimik ito at tinignan siya ng matagal. Ang ibig mong sabihin, binasted mo si Conan? Kilala mo siya? Girl, isang taon kong pinagpaliban ang pagpapakasal namin ni Ferdy dahil umaasa kong mapapansin niya ako at ako ang maswerteng ipapalit niya kay Cindy sa puso niya. Pero ikaw, ang babaeng sinuwerte na yun, tumili ito. Ang sarap mong sabunutan talipandas. Hindi ako sigurado dahil tamanggi na ako eh. Charm, hindi mo kilala si Conan. May idea ako, mayaman ang pamilya nila sa Nabal at Gaga, napangiwi siya sa narinig mula sa nakatatandang pinsan. Diyos ko, no wonder si Lola nang nagbubuyo sa'yo. It doesn't get any better than him. You fool. Ano bang iniisip mo? Nakatulad siya ng ex mong gago. Nengni sa dumi ng sapatos ni Conan, walang binatbat ang ex mong Donald na yun. Shy na naman. Sarkastikong gaganito sa sinabi niya. Kilala mo ba siya? Accountant ako ng farm niya. Hello, tumirik na naman ang mga mata nito. When I say farm, ibig sabihin nun, mga farm niya sa maraming bahagi ng Visayas. Kilala mo siya? Meron bang hindi nakakakilala sa kanya, lalo na dito sa Nabal? Umiling ito. Hindi ako makapaniwala. Ikwento mo sa akin ang nangyari. Wala siyang nagawa kundi ikwento rito ang lahat mula sa simula. At ganun lang, sinabi mo na nagdesisyon kang hindi ka na mag-aasawa, kaya huwag ka niyang pag-aksayahan ng panahon. In not so many words, pero ganun ang ibig sabihin. Pwede ko rin bang tanungin kung talagang iyan ba ang nararamdaman mo? Ayaw mo rin ba sa kanya? Hindi sa ayaw. Interesado ka rin? Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, kung mayroon akong magugustuhan, isang katulad na niya iyon. Talagang malupit ka ha. Anito. Ay naku, hindi ko alam ang sasabihin ko. Matagal mo na siyang kliyente. 5 years na rin. Hindi siya umimik. Hinihintay niyang magkwento pa ito. Ano, gusto mong magkwento ako? Binasted mo na pala yung tao. Sige na please. Kung sa yaman at yaman lang, hindi ako interesado dun. Meron din ako noon at nakakasapat na sa akin kung anong meron ako. Mabait ba siya? Si Conan. Mabait, magaling na businessman, malungkot na tao. Bakit malungkot? Tinasan siya nito ng isang kilig. Hindi mo ba alam ang tungkol kay Cindy? Hindi kami nagkukwentuhan sa mga personal na bagay. Ganun talaga yun. Hindi gaano makwento tungkol sa buhay niya. Pero marami siyang masasabi, lalo na sa negosyo. Ganun na nga. May girlfriend siya noon, isang photographer. Cindy ang pangalan ng girl. Maganda siya, maporma, fashionista. Pero no offense dahil patay na siya. Marami rin akong narinig na hindi maganda sa reputasyon niya. Kaya nga nagtataka kaming lahat kung bakit minahal siya ng gusto ni Conan to the point na hindi na nag-asawa at nagka-interest na maghanap ng ibang babae si Conan pagkamatay ni Cindy.
He simply refused to move on. Bakit hindi maganda ang reputasyon? While yung si Cindy, kabi-kabila raw. Ang boyfriend saka mabisyo, maluho rin at lahat hiningi niya kay Conan. Ibinigay ng tao kahit pa palagi na lang hingi ng hingi. Pero mahal siya ni Conan, nangalumbaba siya. I guess, hindi naman tatagal ang pagluluksa niya ng 7 years kung hindi diba. It's either that or nakokonsensya pa rin si Conan. Sinisisi niya kasi ang sarili sa pagkamatay ni Cindy. Bakit? Ikinuwento nito sa kanya ang nangyari. So nag-inarte na itong si Cindy. Si Conan pang nakaramdam ng guilt. Yes, bakit ganun? Well, lalo pang na-compound ang guilt niya nang malaman niya na buntis si Cindy pagkatapos ng autopsy nito. Kanya yung bata. Ang alam niya ay kanya yun. Siya ang karelasyon ni Cindy nun eh. Or so yun ang alam ng lahat. Tingnan niya ang pinsan. May duda ka. I'm not in the position to say. Pero ang dami na aawa kay Conan nun dahil marami siyang nakahati kay Cindy nang hindi niya alam. Kahit hanggang ngayon. At ang pamilya naman ni Cindy, well, they made sure na very pristine and holy ang alaala ng anak nila kay Conan. Taga-Kulaba rin sila although halos sa Cebu at Tacloban lumaki si Cindy. Walang nagsasabi kay Conan. Wala. Would you? Hindi siya umik. Kaya naiintindihan mo siguro kung bakit hinayang na hinayang ako at don't rub it in. Napapailing na sabi niya. I was beginning to feel stupid even before I talked to you. Now I feel lower than a moron. Hindi na ba siya nagpakita ever since? Hindi pa. 2 weeks na. Nasa Cebu si Conan ngayon. May mga kausap na kliyente. May appointment nga ako sa kanya bukas. He's very, very busy right now. Siguro kaya siya hindi nakakapunta. It's not by choice. It's because of his obligation. Ano ba? Spokesperson ka ba ni Conan? I'm just saying that it might not be the end for both of you. Kung magpag-asa pa, kahit na kaunti. Well, kung may mangyayari yun. Nagkibit balikat siya. Pero ayaw kong gumawa ng step para magkita kami. Hindi talaga kita maintindihan, pinsan. Sayang kung hindi mo susubukan. Tiningnan niya ito pero hindi na nagsalita. Hindi niya alam kung anong mararamdaman pagkatapos ng mga narinig niya mula rito. Naiengganyo siya but she was trying to hold back. Ayaw na niyang mapasok muli. Pasado 7:00 na ng gabi nang lumabas mula sa opisina niya si Charm para pumasok sa malaking bahay. Nasa hagdan na siya nang marinig niyang nakabukas ang TV set sa sala. Alam niyang walang nanonood doon bukod sa kanya. Nagtungo siya sa sala at nakitang nakaupo si Conan sa harap ng TV. Mahigit 2 linggo na mula nang magkausap sila ni Shaina. Over a month na rin ang huling nagpunta sa bahay nila si Conan. Tumayo ito nang makita si Good evening, good evening. Napilitan siyang ngumiti. Si Lola, nagpapahinga na. Kanina ka pa, tumango ito. Bakit hindi ka nagpasabi na naririto ka pala? Umupo siya sa tapat nito. Alam kong busy ka. Nagpahinga rin ako dahil kagagaling ko lang ng Cebu. Tumango siya. Ganun ba? Awkward ang katahimikang namagitan sa kanila pagkatapos. Hindi niya mapigilang mainis dito. Pagaman alam niyang hindi siya dapat makaramdam ng ganun dahil siya naman ang nagtaboy rito. Naiinis pa rin siya rito dahil matagal itong hindi nagpakita sa kanya. Araw-araw wala na siyang ginawa kundi maghintay at umasa na darating ito. Kung hindi ka ba naman eng-eng-ani niya sa sarili. Tumindi pa ang kanyang inis niya dahil sa mga nalaman niya kay Shaina. Pero mas matindi rin ang disappointment niya dahil wala pa rin Conan na nagpakita pagkatapos niya. Kung ngayong nakita niya uli ito, ngit-ngit na ngit-ngit ang beauty niya, magpapahanda ako ng dito. Dito ka na kumain. Huwag na aalis na rin ako. Gusto lang kitang makita. Tinignan niya ito. Aalis ka na. Yes, marami pa akong kailangan gawin. I just wanted to see your face. Bakit hindi mo ko tinawag kanina pa? Nahihiya ako. Nagbabasa yan ng tingin. Mas mabuti pa siguro na dito ka na kumain. Maglaalala ako kung pag-alis mo ay walang laman ang tiyan mo, lalo pat alam ko na magtatrabaho ka pa. That's probably not the best idea. Hindi na niya ito pinansin. Tinawag niya si Aling Linda at inutusan ng kawaksin na maghain. Ilang sandali pa ay nasa mesang kainan na sila. Pareho silang tahimik habang kumakain. Nang matapos ay pinagkape pa niya ito. Nang magpaalam ito ay hindi na siya tumanggi. Inihatid niya ito sa pinto. Babalik na lang ako ulit, sabi nito. Kailan? Bakit? Don't make promises you don't intend to keep. Hindi niya napigilang sabihin. I intend to keep all my promises I make, lalo na sa'yo. Seryosong saan nito. Kaya pala mahigit 1 buwan kang nawala. I thought time was what you needed. Nakita ko naman na bigla ka talaga. I have to apologize about that. I didn't mean to let you know about me that way. Sinabi mo na nirelieve ka noon dahil ba yun kay Cindy? Yes, pag-amin ito. Mukhang alam mo na ang tungkol sa kanya. So, aaminin ko na.
May reservations ako noon dahil matagal na panahon bago ako nakaramdam uli ng ganito. The truth is, I feel that I'm betraying her. That's why I'm planning to take all the time I need to be very sure para hindi maging unfair pareho sa atin. Unfortunately, hindi nangyari yun dahil kay Lola. Hindi ako nagsisisi na nalaman mo. It's just that I don't think it was the perfect time. Nakapagbitaw na rin ako ng salita noon, Conan. Hindi ako naghahanap ng makakasama. I'm not even thinking about it anymore. Kumunot ang noon nito sa sinabi niya. Tumingin ito sa kanilang hardin bago nagsalita ulit. I'm taking that as a no. Hindi siya umimik. Gusto niyang makilala pa ito. Naisip niya ang mga magagandang qualities nito na sinabi ni Shaina. Conan was the dream of any woman who wanted to get married. Settle down and have a family. Kahit siya sa isang punto ng kanyang buhay noon ay ganoon din ang kanyang panangarap. Pero ngayon, kung papayagan siya ni Conan na kilalanin siya at ganoon din ito sa kanya, alam niyang mahuhulog ang loob niya rito. Pero pagkatapos niyon, ano ang mangyayari sa kanya? Kung sa huli ay malaman niya na hindi niya gusto ang ugali nito at hindi na siya makakawala dahil mahal na niya ito. I'm sorry, call me a coward, but I'm not that brave to take the risk. I'd rather be alone. Pahayag niya. Matagal siyang tinitigan ito bago nagsalita. Just because you have a very bad experience with Donald doesn't mean that all men will treat you like dirt. Ani ito sa malamig na tinig. Napalunok siya sa sinabi nito. You're not the only one who deserves to know more. Sabi nito, bilang paliwanag sa pagtataka niya kung bakit alam nito ang tungkol kay Donald. Hindi mo kailangang alamin iyon, nahihirapang sabi niya. Charm, napailing ito. Napaurong naman siya palayo rito na parang nakuryente. It's not something I'm proud of, it's something I want to forget. Then why don't you give your heart a chance to do just? Umiling siya, hindi alam ang sasabihin ng mga sandalim. Please leave, sabi niya sa wakas. Charm, leave, even if it won't be with me, at least give your heart a chance to be happy. Tinitigan uli siya nito bago ito tumalikod at lumabas. Naiwan siyang shock na siya kung paano nito nalaman ang tungkol sa nangyari sa kanya. Kalahating dekada na ang nakakaraan para siyang natutunaw na kandilang lumipat sa sopa at umupo roon. At ang mga alaalang pilit niyang kinakalimutan ay parang along humampas uli sa kanyang kasalukuyan. Nakilala ni Charm si Donald Cuenca sa kasal ng kanyang pinsang si Raquel. Pinsan si Donald ng asawa ni Raquel na si Ruben Cuenca. Tall, dark and handsome ito. Hindi nito itinago ang interes sa kanya. Una pa lang silang nagkakilala. Pagkatapos ng kasal ay hindi na siya tinigilan ito. Niligawan si nito at hindi tumigil hanggat hindi niya ito sinasagot ng o. Na siya naman ang ginawa pagkatapos ng 3 buong panliligaw nito. Nang panahong iyon nasa Tacloban siya at sinisimulan pa lang ang Beltrans. Busy siya sa pagpaparo at parito sa Tacloban at Culaba dahil nasa bahay niyang pagawaan ng produkto. Noong una helpful si Donald sa kanya dahil doon ay naging ganado siya sa pagtatrabaho. Napasok niya ang mga mall sa ilang major cities sa Kabisayaan at lumaki ang kinikita ng kanyang produktong bagoong at taba ng talangka. Pero 6 na buwan pa lang sila ni Donald. Nang umatake ang selos nito, nasa Tacloban sila noon. May kinausap siyang anak ng may-ari ng isang chain ng grocery na pinupunti rin niyang mapenetrate. Pag-uwi niya ay naghihintay si Donald sa bahay niya. Galit na galit ito. Nasyak siya nang makarinig masasakit na salita mula rito. Nang mga tuwiran siya, sinampal siya nito. Ganun lang ang shock niya. Nakipaghiwalay agad siya rito pero nagmakaawa ito at humingi ng tawad. Fool that she was. Pumayag siya dahil mahal niya ito. Pero ang pananakit nito ay nasunda ng maraming beses. Hanggang sa graduate ito. Sa pananampal sa kanya, suntok at bugbog na ang natanggap niya. Ngunit para siyang baliw na tanggap pa rin ang tanggap dito. Kahit may mga araw o linggo na halos hindi siya makabangon sa sakit ng katawan dala ng pambubugbog nito. Isang araw iniuwi nito ang kapatid nitong si Janine sa kanyang apartment. Kinuha raw nito ang hometown ng mga ito at pag-aaralin daw sa Tacloban. Pumayag siyang sa kanya tumira ang babae para makatipid ito sa renta. Pero kasabay ng pananakit sa kanya ay nakalimutan ni Donald ang kargo nitong kapatid hanggang sa siya na ang umako sa pagpapaaral kay Janine. Ultimo mga luho ng babae sa kanya hinihingi nito at kapag tumatanggi siya, sinasaktan siya ni Donald kaya natatuhan niyang huwag na lang tumanggi. Alam niyang mali ang nangyayari pero hindi niya alam kung paano aalis sa sitwasyong kinalugmukan niya. Takot na takot siyang humiwalay kay Donald dahil sa pananakot nitong hahanapin siya at papatayin kapag nilayasan niya ito. Pero totoo ang kasabihan na kapag napuno ng salop kailangan ng kalusin ito. Sa kahuli-huli ang pagkakataong hiningan siya ng pera ni Janine, tumanggi siya dahil wala na rin talaga siyang pera. Parang butas na banga ang kanyang bulsa sa kahihingi ng bisit na magkapatid na yun.
Nagsumbong si Jean sa kapatid, kinulpi siya ni Donald at ikinulong sa loob ng cabinet. Mabuti na lang at nasa bulsa niya ng pantalon niya ang cellphone niya. Tumawag siya ng pulis. Nakakulong pa rin siya sa loob ng cabinet na hindi makagalaw dahil nabalian siya ng kamay ng dumating ang mga otoridad. Tadatanggi pa si Donald sa ginawa nito, pero nakalimutan nito ang loyalty ng kanyang katulong ay nasa kanya at wala rito. Dinala siya sa ospital, doon siya pinuntahan ng kanyang lola Emilia. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataong tumanggi sa desisyon nitong sa bahay na nito umuwi paglabas niya ng ospital. Dahil sa pakiusap ng kanyang tiyahin at sa umiiyak na pagmamakaawa sa kanya ni Raquel on behalf of her husband's family para huwag niyang ipakulong. Si Donald pumayag siyang iurong ang demanda sa lalaki. Umuwi siya sa bayan nila sa Kulaba at doon na nagpagaling. Tila hindi pa talaga nakontento. Pinuntahan pa siya ni Donald na nikluhod ito na tanggapin uli niya ito para sa bagong simula. Minura at pinalayas ito ng kanyang abuela. Noon lang niya nasaksihang nagmura si Lola Emilia. Minalaan din ito ng lola niya na kapag lumapit uli ito sa kanya, ay ito naman ang makakaramdam ng sakit na ginawa nito sa kanya. Hindi na muling nagpakita si Donald sa kanya. Pero sadyang makapalang mukha ng magkapatid. Si Janine naman ang pumunta sa kanya at nakiusap kung pwedeng ituloy niya ang pagsagot sa pagpapaaral nito. Nakonsensya siya kaya pumayag na lang siya kahit alam niyang hindi dapat dahil walang hiyarin ito na katulad ni Donald. 2 taon pa niyang pinag-aral ito. Nang makapagtapos hindi man lang siya nagawang pasalamatan ng bruha kahit sa email man lang. Tila nakalimutan siya nito at wala na siyang nabalitaan sa babae. Dahil sa nangyari sa kanya, halos nawala na siya ng gana sa kanyang negosyo. Hindi na siya bumalik sa Tacloban sa takot na baka bumalik si Donald at magsimula na naman ang pagdurusa niya. It took her 2 years to finally overcome the great feeling of shame. Nakakakibat ng pakikipagrelasyon niya kay Donald. 2 taon siya nakatikim ng physical and verbal abuse mula rito. Nang matauhan sumumpa siya na hindi na uli siya susubok na umibig. Natakot na siya dahil sa ginawa ni Donald. Hindi na niya kayang daanan uli ang nangyari sa kanya noon. Ngayon ay dumating si Conan kung kailan tanggap na niya na mas mabuti pang mag-isa na lang siya sa buhay. Hinihimok siya nito na muling buksan ang kanyang puso para magmahal. Pero paano niya gagawin yun kung ganoong napakalaki ng takot niya nang muling masaktan at dumanas na naman ang hirap sa piling ng isang lalaki? Kailan ba siya katapang para tanggapin ang hamon nito sa kanya?